Bago ng pangyayari ay tumungo muna tayo sa isang eksena kung saan mayroong lumabas na mensahe galing sa system, ipinapahayag na may naganap na isang kritikal na error. Bagamat kahit na ganoon ay wala itong problema kaya pwede lang na magpatuloy sa laro. Naisip ng ating bida na matapos umangat ang antas nito sa level 2, ang error message ay bigla na lang sumulpot. Habang ito'y kanyang sinusuri sa loob ng kulungan ng kabayo, naisip niya din na marahil siya ang dahilan ng paglabas nito. Sa kadahilanang siya na hindi dapat naroon ay umiiral kasabay ng system, kaya ang problema ay tiyak na nagmula sa hindi pagkakatugma ng mga ito. Mayroon naman siyang biglang naisip, dito na tanong niya habang patuloy na pinagmamasdan ang system na hindi ba't ang mismong presensya niya roon ay isa ng kritikal na error. Nauunawaan na walang saysay na pag-isipan ang ganitong bagay, na pagdesisyonan ni Sosam na isara ang mensahe. Matapos noon ay bumungad sa kanya ang kanyang status window. Mayroon siyang may napansing kakaiba habang ito'y sinusuri. Ang mga stats nito noon sa offensive mugong at defensive mugong na dating ipinapakita bilang question mark ay naging gauge bar na ngayon. Ang ibig palang sabihin ng mugong ay martial arts. Napaisip siya kung ito ba ay mayroong kinalaman sa paglabas ng error message, at marahil dahil ang realidad ay hindi maaaring masukat gaya ng laro. Kasunod ay ang pagpindot nito sa skill tab ng status window upang suriin kung may pagbabago. Sa oras na ito ay kanyang mapindot ay agad namang sumulpot sa kanyang harapan ang tinataglay nitong mga skills. Dito naroon ang skill nitong slash, at ang skill nitong frost. Naroon din ang skill nitong block, at ang skill nitong throw. Pansin niya na itong lahat ay mga passive skills na karaniwang lumalabas pag gumagawa ka ng karakter sa Murim Online, pero mayroon siyang pansing bukod tangi at naiibang skill. Nagtaka siya dahil itong skill na Spirit Eye ay hindi niya pa nakikitang teknik sa nakaraan. At dahil walang kahit anong eksplanasyon ang nakasulat sa skill, agad niya itong sinubukan. Lumabas agad ang mensaheng nagsasabi na natugunan na ang mga kondisyon ng pag-activate ng Spirit Eye kaya ito ay automatikong magagamit. Nagulat ng todo si Sosam dahil sa paglabas ng isang mensahe, nagbibigay babala na mayroong kalaban na may 10 level na diferensya o higit pa ang lumalapit sa distansyang 20 metro. Mabilis na bumaba itong mga numero hanggang sa maabot nito ang 18 metro, dahilan ng pagkabahala ng todo ni Sosam kaya siya ay napatayo sa kanyang kinaroroonan. Umabot naman ito sa 16 na metro, kaya natanong ni Sosam kung ito ba ay isang maagang babala galing sa system. Sa patuloy na pagbaba ng numero hanggang sa 14 na metro, mayroon tayong makikitang mga paa ang humahakbang papalapit. Sa pagpatak ng 13 metro, napalingon ang ating bida sa pintuan ng kulungan. Sa pagbaba nito sa 12 metro, mahigpit niyang piniga ang kanyang kamay. Sa pagpatak ng 11 metro, naging kalmado si Sosam at mariing hinintay ang papalapit na hindi nakikilalang tao. Matapos noon ay inilagay niya ang isa niyang kamay sa kanyang mukha habang iniisip na marahil hindi ito isang kalaban. Ito ay dahil bihira lang ang mga taong may lakas ng loob upang lusubin ang pamilya ng Danray, at kung ito ay isang kalaban na sekretong pumasok sa kanilang pamilya ay hindi dapat ang mga ito ganito kabagal gumalaw. Nagpatuloy naman sa pagbaba ang numero hanggang sa 9 na metro, at dito naisip ni Sosam na marahil ang taong papalapit ngayon ay isang master ng pamilya ng Danray. Naisip niya din na hindi pa man niya alam ng ensakto kung gaano kalaki ang diferensya ng 10 level. Pero kung iisipin ang panganib sa buhay na kailangan upang maabot ang level 2, alam niyang ito ay isang napakalaking diferensya. Natanong din niya kung gaano kaya karami ang kinakailangan nitong patayin ng mga ordinaryong tao para maabot ang ganitong level, dahil marahil ito ay aabot ng 1,000 o higit pa sa 10,000 bilang. Umabot naman sa 6 na metro ang distansya, at napagtanto ni Sosam na ang taong ito ay magbibigay katarungan sa agwat para sa lahat ng buhay na iyon. Maya't-maya pa habang unti-unting bumababa ang metro, napapikit na lamang si Sosam sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling umabot ang numero sa 1, makikita natin ang malakas na pagbukas ng pintuan ng kulungan at paglitaw ng 2 anino sa liwanag. Pagmamay-ari ito ng Black Crow Squad leader na si Gidehyo kasama ang isa niyang tauhan. Sa pagdating nila ay nagpalabas si Sosam ng nagkukunwaring nagugulat na mukha. Dali-daling lumapit ang squad leader diretso sa kanyang harapan, kung saan nang siya ay makalapit ay kaagad niyang hinawakan ang ating bida sa balikat sabay tanong kung siya ba si Sosam. Sinagot siya ng ating bida sa pamamagitan ng mariing paggalaw ng kanyang ulo.
Kaya may seryosong mukha at direktang natanong siya ng squad leader kung siya ba ang pumatay kay Machil. Pero nagpalabas lang si Sosam ng nabibiglang ekspresyon sa kanyang mukha na para bang wala siyang alam patungkol dito. Agad namang nilagyan ng squad leader ang kanyang kamay na hawak ang ating bida sa balikat ng kanyang kulay asul na chi habang sinusubukan nitong magpaliwanag. Kasunod ay ang paglitaw ng napakalakas na kumukuryenteng enerhiya, kung saan ang enerhiyang ito ay kumalat papasok sa loob ng katawan ng ating bida. Matapos na dumaloy ng kuryente sa bawat sulok at bahagi ng kanyang katawan, dito ay nakita ng squad leader ang bagay na kanyang hinahanap. Ito ay isang bilog na bagay sa ibabang bahagi ng katawan ng ating bida na marahil ang dansya ni Sosam. Kaya sinuri ng squad leader ang kaloob-looban nito, pero ang naroon ay kulay itim na bilog lamang. Matapos noon ay agad niya namang inalis ang kanyang kamay sa balikat ng batang lalaki. Si Sosam na hindi alam kung ano ang nangyari ay nagtaka lang kung ano ang patungkol doon. Samantala napabuntong hininga lang ang squad leader, kasunod ay ang mabilis niyang pagtalikod at pag-utos sa kanyang tauhan na sila ay umalis. Habang nagpapalabas itong lalaki ng nandidiring mukha patungo sa ating bida, pinasang-ayunan niya ang utos ng squad leader. Habang sila ay papalayo, makikita natin na sila ay pinagmamasdan lang ng ating bida. Matapos silang magkaroon ng sapat na distansya ay ang pagbabago ng ekspresyon nito sa kanyang mukha, kung saan makikita natin ang nakakatakot na pamumula ng mga mata nito. Matapos noon ay ang pagsara ng pinto kaya tuluyang nabalot ng dilim ang ating bida sa loob ng kulungan ng kabayo. Makalipas ng ilang sandali ay tumungo tayo sa dalawa habang tinatanong ng lalaki sa squad leader kung bakit sila umalis na hindi isinasagawa ang isang wastong interogasyon, at hindi ba't pinaghihinalaan niya itong batang lalaki. Sinagot siya nito na siya ay tama, pero paliwanag niya na yun ang dahilan kung bakit naglagay siya ng true chi sa katawan ng bata para ito'y suriin, at kung nag-ensayo ito ng kahit kaunting martial arts ay paniguradong mayroon itong bakas. Ang lalaki na interesadong malaman kung ano ang nalaman ng kanyang leader ay natanong kung kamusta ito. Bagamat sinagot lang siya ni Dehyo na ito'y walang laman, dagdag pa niya na wala man lang itong kahit kaunting internal energy kaya siya ay isang ordinaryong tao na hindi natuto ng martial arts kailanman. Napatingala si Dehyo sa kalangitan, at habang tanaw ang maliwanag na buwan ay natanong niya sa sarili kung ang mga tao bang yun ay tunay na nagpakamatay at hindi pinatay. Dagdag pa niya habang nakatuon sa buwan, na kung tunay ngang may epidemya, ilan pa kaya ang kailangang mamatay bago ito tuluyang magwakas. Sa isang maliwanag na gabi, salungat sa mga pangamba ni Dehyo, nawala ang epidemya ng pagpapakamatay sa Bongyang. Sa halip, isang panibagong hangin ang nagsimulang umihip sa lungsod ng Bongyang. Lumipat bigla ang eksena patungo sa isang maliwanag na gabi habang umuulan, pumunta tayo sa isang maaliwalas na kalye sa isang bayan. Patungo sa loob ng isang bahay-kainan, na napupuno ng mga tao na masayang kumakain at nagiinuman. Dito ay naroon ang isang lasing na lalaki ang tumagay ng kanyang iniinom, kung saan sa sandaling ito ay kanyang maubos ay ang malakas niyang paghampas ng tasa sa lamesa. Habang pinupunasan nito ang kanyang bibig ay natanong niya sa kanyang kasama kung narinig ba nito ang patungkol sa kwento. Sagot ng kasama nitong lalaki kung ang tinutukoy ba nito ay patungkol sa bayaning walang pangalan. Dahil kung ganoon ay narinig niya ito at marahil walang tao ang hindi nakakaalam nito. Pasigaw naman itong lasing na nagsabi, na dapat nila itong tawagin bilang Panginoong walang pangalang bayani. Dagdag pa niya habang buong saya na itinataas ang baso, na ang taong ito ay pinapatay ang napakasahol na unorthodox faction. Napapansin ng mga taong kumakain sa paligid, pinagsabihan ng lalaki ang kanyang kasama na hinaan niya ang kanyang boses dahil may makakarinig sa kanya. Subalit hindi ito alintana ng lasing at buong loob na pasigaw na sinagot na hayaan nilang marinig nila ito. Ito ay dahil ang kabilang sa mga makapangyarihang unorthodox, na White Tiger Unit at ang Red Wolf Gate ay tuluyan ng nawasak. Patuloy naman siyang pinagsabihan ng kasama nitong manahimik dahil hindi ba't mayroon pang isa ang natitira, ito ay ang Black Society, kaya hindi magiging maganda kung may makakarinig sa kanila. Sapagkat napasuntok lang itong lasing sa hangin sabay paliwanag na sila ay kasunod na din dahil ang Panginoon nilang walang pangalan na bayani ay dudurugin ang mga bastardong ito sa maraming piraso. Habang patuloy ang lasing sa kanyang ginagawa na umaagaw ng atensyon ng mga tao sa paligid, pansin naman natin ang isang misteryosong tao sa tabi na tahimik na nakikinig. Maya't maya pa ay ang pag-alis nitong misteryosong tao na napupuno ng takip ang buong katawan palabas sa bahay-kainan.
Ang taong ito ay walang iba kundi ang ating bida na si Sosam, kung saan siya ay nagpatuloy sa paglalakad sa binabahang kalye dahil sa malakas na ulan. Habang siya ay nagpapatuloy ay pansin naman siya nitong matandang pulubi sa tabi ng kalye. Sa sandaling siya ay makalagpas ay ang pagtuon nito ng atensyon sa kanya. Makalipas ng ilang sandali ay naabot nito ang isang pasukan ng sekta, kung saan sa oras na ito ay kanyang marating ay ang pagkidlat ng napakalakas.